magsiyawit sa Panginoon. Purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiyawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiyawit, magsiyawit, magsiyawit sa Panginoon, sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Gusto natin ang mga nagpapamisa at ang mga kasama natin ngayon sa misa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin taon-taon sa pagkabuhay, bilang pag-aalala sa tinanggap naming pag-asa at dangal, maawain mong ipagkaloob na aming mapakinabangan ang ginugunita namin ng may pananampalataya at pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa magawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Ano pat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga-Sirene, taga-Alejandria, taga-Cilicia at taga-Asya. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya lihim nilang sinulsulan ang isang lalaki na magsabi ng ganito, "Narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos." Sa gayoy, naudyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya'y sinunggaban nila at iniharap sa Sanhedrin. At nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil na pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo'y gigibain nitong si Jesus na taga Nazaret na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ng lahat ng nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanyang mukha'y parang mukha ng anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Kahit ako ay usigit labanan ng pamunuan, itong iyong abang lingkod sa utos mo'y mag-aaral. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang guro nagpapayon sa lahat kong suliranin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Pinatawad mo ang aking mga gawang kamalian. Ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mo at aral.
Ang lingkod ay turoang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapangakit, ako na may mag-aaral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan, pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ng ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat sa Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala roon si Jesus, ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pupunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at busog. Gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" "Ito ang pinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya." Tugon ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Meron daw pong mag-asawa ang nakapagpalabas ng genie mula sa isang bote at binigyan sila ng genie ng pagkakataon na humiling 3 kahilingan. Dahil may pagkadominante si Mrs., ininsist niya na siya na lang ang mag-wish para sa kanilang dalawa. Pumayag naman po si Mr. Unang wish, magandang bahay. Lo and behold, ito'y binigay ng genie sa kanila. Pangalawang wish, mamahaling sasakyan. Again, ito ay binigay ng genie sa kanila. Tuwang-tuwa yung mag-asawa. Pero sa pangatlong wish, nagtaka si Mr. sa naging wish ng miss niya. Sabi kasi ng misis niya, "Gusto ko magkaroon ng batang-batang asawa sapagkat medyo matanda na sila." Nagtaka ang mister niya kung bakit gano'n ang hiniling ng miss niya. But then, ang nagtaka naman ay si Mrs. Nang tuparin ng genie ang wish niya sapagkat bigla siyang tumanda, pagkatanda-tanda at nagka-Alzheimer pa. Naging batang-bata nga ang asawa niya kasi naging super tanda siya. Mga kapatid, araw-araw ay hindi lamang 3 kahilingan ang ipinagkakaloob sa atin ng poong may kapal. At dahil sa Diyos na makapangyarihan at nagmamahal sa atin, higit pa sa isang genie, kayang-kaya niyang ibigay ang lahat sa atin. Ang tanong lang ay, tama nga po ba ang ating mga hinihiling? Narinig po natin sa ating mabuting balita ang sentimiento ni Kristo sa mga taong sumusunod sa Kanya sapagkat aniya, sumusunod lamang sila dahil nakakain sila.
Ito po kasi ay pagkatapos paramihin ni Kristo ang mga tinapay at ang kaunting isda para pakanin ang libu-libong mga tao. At yun nga po ang nagiging dahilan ng mga tao para hanapin siya at lapitan siya. Kung tutuusin, wala naman pong masama sa pagkain. Wala ring masama sa hangarin nila na gumaling. Wala rin namang masama sa hangarin nila na makakita mula kay Kristo ng mga kababalaghan. In fact, may mga pagkakataon na talagang nagpakain si Kristo, nagpagaling si Kristo, at gumawa ng milagro kahit na alam niya in those instances ay yun lamang talagang habol sa kanya ng mga tao. Kaya lang, di man masama ang mga biyayang ito kung ito lang ang magiging habol ng tao, napakalaki ng mawawala sa atin. Sapagkat higit pa ditong di hamak ang mga gustong ipagkaloob na biyaya ng Panginoon sa atin. Maliwanag po ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo. Higit pa sa pagkain na pangkaraniwan, ang hatid niya at ang gusto niyang ibigay sa atin ay pagkaing nagbibigay ng buhay na walang hangganan. So in a sense, hindi lamang pagkain ng katawan, kundi pagkain ng kaluluwa. Hindi lamang simpleng kaligayahan, kundi malalim na kagalakan. Hindi lamang po pagpapalang material, kundi pagpapalang espiritual na nakapagpapalalim talaga ng pananampalataya ng ating buhay. Ang problema sa atin, katulad ng sinasabi ng Panginoon patungkol sa mga tao sa Ebanghelyo natin, pinagsisikapan natin ng mga hindi ganong mahalagang biyaya. Pinagsisikapan natin at kapag na-achieve na natin, ipinagpapalagay na natin, ito ay talagang gusto ng Diyos para sa atin. Without realizing na ito talaga ay pinilit lamang nating makuha at hindi talaga gusto ng Diyos na maranasan natin. Because you see, pwede talagang i-allow ng Diyos na makuha natin ang mga tao, ang mga bagay na ipinipilit nating makuha para iparealize sa atin na matigas ang ulo natin, para iparealize sa atin na may mas mahalagang blessing tayong nami-miss dahil sa pagpupumilit natin, para iparealize sa atin kung ano talaga ang blessing na gusto ng Diyos na ipagkaloob sa atin. Ang nakikita ko pong halimbawa nito sa Biblia ay yung alibughang anak, di ba? Nang ipilit niya sa kanyang ama na makuha ang kanyang mana. Yun naman ay galing din sa kanyang ama, but at that very moment ay hindi pa niya kinakailangan talagang makuha. Pero pinilit niya, ibinigay ng kanyang ama nang sa gayon ay magising siya na matigas ang ulo niya at may mga mas mahalagang biyaya ang nawawala sa kanya dahil sa pagpipilit niya sa mga hindi gaanong mahalagang biyaya. Isa pa pong nakikita ko dito ay yung gantimpalang nakukuha ng mga skriba at pariseyo. Sabi nga ni Kristo, yung mga mapagbalat kayo. Ano yung gantimpala na nakukuha nila? Yung palakpakan sila, yung hangaan sila, sapagkat yun naman din ang gusto nila, di ba? So pinagkakalob ng Diyos sa kanila. Kaya lang, hanggang doon lang, sa langit, wala na silang gantimpalang aasahan. So, they are missing more important blessings. Alam ko po na may mga kilala rin tayo na blessed materially, pero nakikita po natin na hindi nakatutulong yon para sila'y maging mabuting tao. Nagiging dahilan pa para maging mayabang sila, nagiging dahilan pa para manlait sila, nagiging dahilan pa para makagawa sila ng mga pagkakasala. Kaya mag-ingat po tayo sa mga blessing na hinihiling natin at pinagsisikapan natin. Siguraduhin natin na ito'y talagang gusto ng Diyos para sa atin. Sapagkat kung hindi, hindi ito makabubuti sa atin. Natatandaan niyo naman po siguro ang naging panunukso ng Diablo kay Kristo na siya'y nasa ilang, di ba? Pagkain, kasikatan, kapangyarihan, again ay wala naman ding masama. Pero dahil alam ng Panginoon na hindi ito ang kalooban ng Diyos sama para sa Kanya, tinanggihan niya ang lahat ng iyon. And so, makikita po natin na kahit sa mga o ang mga mabuting bagay ay po pwedeng bigyan ng demonyo ng ibang kulay upang tayo ay iligaw. Kaya sa bawat paghiling natin sa Panginoon ay maging sensitibo rin po tayo sa Kanya mga sinasabi sa atin. Tingnan natin ang ating sarili. Alam naman po natin ang katangian at ang mga tendencies natin. Kung ano nga ba ang mangyayari sa atin kapag nakamit natin yung biyaya na ating hinihiling. Tanungin din natin kung ano ang motibasyon natin. Tanungin po natin kung ano ang purpose natin para sa biyaya na ating hinihiling. Sapagkat doon pa lang sa tendencies natin, sa motivation natin, sa purpose natin, kung bakit natin ito hinihiling, doon pa lang, most probably sa biyaya ng Diyos, we'll be able to discern kung ito nga ba ay gusto rin ng Diyos para
sa atin. Let us be honest enough. Tanggapin sa ating sarili na hindi tayo magiging mabuting tao kapag nakamit natin ang blessing na ito. Gaano man natin kagusto ang blessing na ito, nang sa gayon ay makapagpaubaya tayo sa Diyos na matupad ang kanyang kalooban para sa atin. Sapagkat kung ano ang kanyang kalooban, yun naman talaga ang mas makatutulong, mas makabubuti para sa atin. Lagi nating sinasabi na dapat tayo maging maingat sa ating mga hinihiling. Ang isang ibig sabihin nun ay isipin natin kung ano ang magiging epekto sa atin sakaling maibigay sa atin o makuha natin ang ating mga hinihiling. Kung ito sa tingin natin ay makabubuti, hilingin natin, pagsikapan natin. Pero kung sa tingin natin ay makasasama sa atin at hindi natin kayang i-handle, hindi natin kayang ingatan, hindi natin kayang gamitin sa kabutihan, magkaroon sana tayo ng kapakumbabaan na i-let go na sa ating mga panalangin pagsisikap yan. Hindi naman po kasi tayo mawawalan sapagkat siguradong mayroong mas magandang blessing ang Diyos para sa atin. After all, siya ang pinaka-nakakaalam ng mas saktong biyaya at mas makatutulong na biyaya para sa ating lahat. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang katatayuan ko. Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, tulungan mo po akong makasunod sa kalooban mo na hindi porke gusto ko ayun ang makabubuti para sa akin. Tulungan mo po ako magtiwala sa dakilang kalooban mo sapagkat ikaw ang pinaka-nakakaalam ng blessing na para sa akin. Tulungan mo po ako ma-discern ito upang doon ko ibuhos ang panahon ko, ang lakas ko, ang mga pagkakataon sa buhay ko. Nawa akong malikaw ng mga hindi mahalagang biyaya na magiging dahilan para mapakawalan ko ang mga mas mahalagang biyaya na intensyon mong makamit ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa mayroong magandang mangyayari sa iyo. Huwag mong ipilit ang gusto mo. Maging sensitibo ka sa paggabay ng Diyos kung lalapit ka kay Jesus. Kaya laging magdasal, laging magsimba, laging magnilay ng salitaan niya, laging magpakabuti, nang maging maliwanag sa atin ang tinig ng Diyos. Ang tinig ng pastol bilang kanyang mga tuba kung lalapit kay Jesus.
sapagkat dapat ay nakikilala natin ang tinig niya upang hindi maging mahirap para sa atin ang malaman kung ano ang totoong hangaring blessing niya para sa atin. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, kaparan sa unang-una ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Mula sa mga bukid na humitik ng buhay, natipong mga trigo'y sa tinapay magwawakas, pinagpagulan ng lipat na kamay, at ang pawis na sano'y dudukan, tanging sa iyo lamang niyalay, sa gisag na walang kapantay, mula sa mga baging ng kinumpol na ubas, inaling mga bunga, ang katasay naging alak, pinagpaguran ng lipat na kamay, at ang pawis na sano'y dudukan, tanging sa iyo lamang inialay, sa gisag na walang kapantay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ginagawang patuloy na pagsakip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya, asama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ng hapunan, nawa kaniya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pagkalala sa akin."
Ang misteryo ng ating pananampalataya, Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniali namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Danang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Igdasal natin ang ating mga kakilalang yumawa. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasal at ang Ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, pananan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag kang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Hulihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang ang bunga masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat,
at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para marami din po tayong matulungan. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May